It is exactly 9:45 in the morning, guys, at mga kaaro. Ay nako, napakainit. Scorching hot. Adjust natin konti ito. Alright, hey, what's up guys? What's up mga kaaro? It's Tuesday morning. Nakalimutan ko mag-on ng aking music. On muna ako music. And by the way, music natin, nakikita niyo sa gilid, that's a Jabber. Alam niyo itong Jabber na to, gustong gusto ko sa kanya lagi. Napakadali niya mag-connect guys sa mga kaaro. Well, not saying na mabagal mag-connect yung KY Pro ko dati. I mean, in fact, mabilis din. But I just like to mention na maganda tong Jabber na to. Alright, let's go. Dahil super late na tayo. This is by the way Jabber Boss, yung gamit natin. Ito yung unit nila na may mesh technology na, and because of that mas madali nga mag-connect. So hey, what's up guys, what's up mga kaaro, welcome back. Nakikita nyo dalawa camera natin and I'm quite enjoying this thing, yung dual camera, hindi masyadong boring. So ano nga pag-usapan natin today? Ang gusto kong pag-usapan ngayon kasi recently may nag-comment dun sa video natin na first part ng Boss Ironman participation natin, yung video natin dun. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo. It's about almost an hour vlog kasi tinry kong i-cover yung first part, I mean, mahaba talaga yan. FYI, ang total na footage ko was about 10 hours. So muntik-muntik ka makaubos ng isang or ng dalawang memory card na tig 128. So imagine niyo kung gaano kahaba yan, di ba? So nung ma-receive ko yun, nagising ako bigla. Bakit nga ba hanggang hindi ko pa na-edit yun? And I realized then na meron palang nag-aantay pa nun. I thought wala naman nag-aantay ng second installment ng Ironman vlog natin. So, but thank you for the support guys at mga kaaro. Kung nag-aantay man kayo, pasensya na ha. Super busy lang yung kaaro. Pero may reason din actually bakit di ko pa na-edit yan, no? Well, unang-una, syempre intro muna. Okay. So, well, unang dahilan bakit di ko pa na-edit is that I say this all the time, sobrang busy natin guys sa mga kaaro. Sobrang busy natin. Yung nakaraang dalawang video ko na itong dual camera na tayo, I only edited for like 30 minutes. Pero yung Ironman video natin, it will take me mga one whole day para gawin yon. Hindi naman, nag-search naman yun, pero it will take me mga at least 5 hours. Medyo matrabaho yan eh. Ayun, kaya ito guys sa mga kaaro, kung kayo isa doon sa mga keyboard warrior kung tawagin, yung kung akala mo kung sino mag-comment, akala mo napakadali na ginagawa ng mga vloggers, wag ganun. Kasi kung hindi nyo pa natatry mag-edit, kumbaga, I mean, if your comment makes sense, that's fine. Pero kung walang sense nyo lang mag-comment dahil gusto nyo lang mag-comment, and it's not okay for me. The last thing that you would like to do on social media is mag-comment ng walang kwenta, right? Especially if you don't know the efforts that's being put by a content creator. Kasi maraming ganyan basta banat ng banat, hindi naman alam ang pinagsasasabi. Para may hugot hindi. Ako naman guys sa pangkaaro, it's very seldom na makakuha ako ng mga comment na walang kwenta. Okay, and I thank you all guys at mga kaaro dahil halos walang ganun natutuwa lang din ako. Well, maybe because when I make videos I always think about the value na i-deliver ko sa inyo, be it in this kind of content, kung ano-ano sinasabi ko, pero I think it is valuable sa mga nakakapakinig, di ba? Or sa ceramic coating, obviously marami tayong natututo na i-impart na knowledge, and that's a value, di ba? So wala naman halos yung mga walang kwenta, paminsan-minsan meron lang. Naalala ko lang yan kanina when I was thinking about this content, na if somebody is investing that amount of time para i-edit ang isang video, why don't we look for something that's valuable in that content at yun ang i-highlight natin rather than looking for any weak point? I mean, tao lang tayo guys sa pangkaaro, meron tayong mga mistakes, may kamalian,
It's just normal. After all, social media, creating videos, creating contents, it's all about sharing your knowledge and opinions on whatever issues. As long as wala kang tinatapakang tao, hindi ka naman nananakit ng tao, then that is fine. So it's better to appreciate people than depreciate people, diba? Kaso, ang dami kasi dito talaga eh. Although again, salamat, hindi naman ako masyadong nakaka-receive niyan. As much as possible, I'd like to make matalinong content eh. Baho. Oh boy. So, ayun. Bumaba ng konti, pero reason is napakatagal guys sa mga ka-araw mag-edit ng ganun. So talagang pag-iisipan mo paano mo pagtatagpi-tagpiin yung napakaraming files. Buti sana kung isang buong file, yung video na yun isang buong file, no? As a lot of files that you need to organize first, name it, sometimes. Alam niyo yun, matrabaho. To cut the story short, sobrang matrabaho. Sensya na bibilis akong konti at late na ako. Hindi ako pwedeng malate ngayon. Ito makikita nyo pag nagmamaneho ako guys, napakalikot ng helmet ko. Good thing na nakikita nyo ngayon, kasi nakikita nyo kung paano yung itsura ko. You'll imagine kung paano ako tumingin sa kali. Hindi ako yung dire-diretso lang, lagi nakatingin sa side mirror ako. Tapos syempre yung mga ibang motorista inoobserbahan ko rin. Kaya I guess that's the reason bakit hindi naman ako nakakabangga. Let's all be smart rider sa kalye. Sayang buhay eh. But anyway, ano pa ba? So that's one, yung oras sa kapos tayo. Okay, pangalawa, alam niyo recently, di ba nagkaroon ng etong Ironman na to, may mga, syempre iba't ibang kulay or nakukulayan kumbaga, kasi maraming mga storya, iba't ibang kwento na may mga nasaktan. Obviously nakakalungkot yun, no? Hindi natin po pwedeng baliwalain yung part na may mga nasaktan on the part of mga nanonood or audiences, and even as well as mga participants. Some of them are innocent, some of them ay naglalaro din. May mga kamote rin talaga eh. That's one of the reason bakit hindi ko nung kailan medyo parang iniisip ko, dapat ko bang i-post ito after lahat ng mga issues ngayon, mainit na pinag-uusapan sa gobyerno na parang dapat itigil. Tas recently sa Bohol may mga naging biktima ulit. Parang I felt it's a little inappropriate to do it. Lagi nasa isip ko din eh. Pero just few days ago naisip ko naman, I think dapat kong i-post pa din. I mean, that content that I have, you'll see me sometimes mabilis, you'll see me most of the time though na mabagal lang. Hindi pang we just go with the flow. Ini-enjoy lang namin yung moment. Tatlo kami, so yung tipong nagkukwentuhan lang kami, tapos stop kami kung saan saan para kumain, magpahinga, mag-charge ng phone, ng GoPro para ma-document. In fact, kung babalikan ko ang mga iniisip ko noon, my intention is to document the journey para ma-share sa inyo guys sa mga kaaro. So bakit ko pipigilan na i-post, diba? Because of sasabihin ng iba. So I kind of, pinag-isipan ko yan. I was doubting if really I have to. Yes, alam niyo yun, kahit na may mga nasaktan, may mga magaganda namang memorya na gusto akong balikan dito sa experience na to. Yung tipong nag-enjoy talaga ako. In fact, I was asked kung babalik pa ako, kung uulit ako dyan. The answer quickly is yes. Syempre, you'll have to consider gastos, oras, kasi I'm working, all of that. Ay. So yeah, that goes to say I really enjoyed it. And kung na-enjoy ko yun, I guess maganda na i-share ko yung story guys. I don't know if you'll agree. I'm not discounting again the fact na may mga nasaktan. In fact, we sympathize. I sympathize with those people. Kung ako rin naman sa lugar nila, ganun din. But at the same time, I feel
there is a responsibility on my end also to share the things na na-enjoy namin, dahil yun ang katotohanan yan ang storya sa likod ng mga issues na to. May mga taong nag-enjoy, may mga taong naging disiplinado, may mga taong nakatapos kahit na hindi humahabol sa pagiging top finishers or first finishers, nag-enjoy lang, na talagang pinangatawanan yung pagiging endurance rider kasi nahirapan pero hindi sumuko. I think that's the essence of all of these endurance rides, di ba? Nakukulayan lang mga ibang factors. I mean, lahat-lahat. It's important na pag-uusapan to ng ganito. Okay, I share sentiments of both direction, actually, both side. But this is my story. It's a story that I can share and I would like to share. I gets nyo guys, mga kaaro. Kung tutuusin, apakadami naman talaga na nag-enjoy ng sobra. You know, for a couple of days we were there para paghandaan the emotions, the challenge nung bago pa lang umalis, all of these proseso ng pag-iisip natin. It is just so important to share it. Okay, I don't know if it's because syempre nag-edad na ako, but my view on these kinds of issues is really ano po pwede nating mapulot na aral sa mga ganitong scenarios. That's all I'm after. As long as may nakikita ako na po pwede tayong matutunan, I gotta say, I will share it, diba? Push. So, ayun guys, pasensya na, hindi ko talaga I mean, it's one of my thoughts bakit hindi ko siya na-edit. But I realized just very recently na I have to, diba? Medyo boring. May mga part nga lang na medyo boring dahil talagang nagmamotor lang kami. I wasn't even talking because isipin mo naman 24 hours yung salita ka lang. So alam niyo yun, may mga pagkakataon na inaantok na ako pero alam niyo nagpapaandar lang tayo ng motor, pero yung antok na alam mo yun, nagpa-process yung utak mo, hindi ka makakatulog physically. I mean, mobile ka, gumagalaw ka, medyo naglalag lang yung utak mo. Kaya nung panahon na yun, nung mga oras na yun, what I did is nagano lang ako, nag-chill lang. Kung minsan may mga kotse talaga na alam mo yun, hindi ko alam sa kanila ba't iipitin ka. I mean, yung dalawang kotse, malaki yung gap sa gitna kung tutuusin, parang ipitin pa ako ng dalawa. Alright. May nakalimutan ako pangatlo importante yun Parang kanina ko lang kasi naisip, and I miss doing this vlog just like I say always. Yung camera, tapos habang nagra-ride tayo papuntang opisina. In fact, papunta ako ng event ngayon sa opisina natin. And madalas kasi pagka tayo nagmumotor o nagkakotse, may mga naisip tayo na gustong i-share, and this is a good way para i-document tong journey natin, diba? Pumapasok sa isip ko yung mga ganun para at least kahit na nagbabiyahe tayo, maandar yung isip natin na exercise. That's how we get smart yung pag-iisip, diba? Obviously. So that's what I do. Kaya maganda tong technology na ganito Grabing init ngayon guys sa mga kaaraw, no? Ay. Alright, Ross Boulevard guys at mga kaara. Just my secrets to carry love
to carry children of our own. Well, hayaan nyo, edit natin yan guys, at isi-share ko sa inyo. Alam nyo, hindi lang ako magaling na storyteller eh, pero there are a lot of good stories while we're, you know, while we're going through that journey. Anyway, alam nyo, isang pinaka-importante na skill na natutunan ko sa pagmamotor ay yung pag-anticipate ng kilos ng iba, you know, and you learn that hindi siya automatic. Dapat natututunan, I mean, sa experience, proseso kumbaga. Pagka na madalas ka na nakakita ng mga reactions ng mga motorista sa kalye, then you get to have a feel of anong pa pwedeng gawin nila. That's the anticipation. And because of I've been driving ng mga 20 years na, 18 years pala, kaya medyo ganun na rin, malalim na rin yung and you know, not only 2 wheels pero pati 4 wheels. In fact, mas nauna sa 4 wheels. Kaya I'm a smart rider, I would like to believe that, di ba? Sabi nga ng mentor ko, ang driving, Larry, it's just, ano, it's common sense actually. Come on, habol. Alright. So yun guys, at mga kaaro, pagdating doon sa ano, hindi ko maalala isa, ang sama, you know. Sama ng memory ko. Aging is real. Ito madalas ko na-obserbahan. Pagka dala-dala ko ang motor na to, or actually mas madalas ko siyang na-obserbahan, pagka dala-dala ko ay sport bike. Recently yung 525RR, maybe hindi lang ako, pero I mean maybe ako lang to, pero parang ang feeling ko minsan parang may mga rider na pagka may dala kang malaking bike, gusto makipag-unahan. I mean, you know, siguro they would like to challenge you. No, it's fine. I mean, if sa kanila it's just chill, maybe that is their normal riding, at skilled na sila, okay lang yan. Pero ang worry ko is that to someone that has a big bike, lalong-lalo na yung nag-uumpisa, tapos medyo may ego, bagong nagmamaneho ng big bike, baka mas makadelikado. Kasi with me, I mean, I don't mind. Nakita niyo naman sa vlog ko, maraming mga pagkakataon na inuunahan ako ng mga maliliit na bikes, and for some maybe may feeling na dapat patunayan. And we've seen that in a lot of videos for sure, dito sa YouTube or sa Facebook, na alam niyo yung mga big bike ayaw pa unahan sa maliliit na bike. Sa akin, I don't mind eh. I mean, reality is, kung talaga naman makipag-unahan ako sa isang maliit na bike, hindi makakahabol, di ba? That's the fact. Iba kasi medyo syempre may ego na, oh, naka-big bike ko, inunahan mo ako. So yung mga ganon, kasi a lot of possibilities can happen pagka ganon ang scenario, di ba? Alright, buen dia na guys at mga kaaro. Ang pakabilis ng biyahe ko, 10-12, parang 20 minutes pa lang yata ako. Ito, napakasarap sa nagmumotor eh. Kung tayo nakakotse, ay, late na ako nito. Have to be in the event at 10:30. So pupunta tayo dito sa Makati kasi we will be having like a small awarding ceremony, kainan. So yeah, well, salamat sa pagsama guys at mga kaaro. Uy, may tumatawag.